Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan diri sa bayan ng Hinigaran, Negros Occidental, Visayas. Welcome po sa Jesus is the Answer. Mga kapatid, salamat sa Panginoon na minsan pa ay sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Diyos na pinamagatang maging kagalakan ang kalungkutan. This is a breakthrough na mula sa pambihirang kalungkutan ay pwedeng gawin ng Diyos na maging pambihirang kagalakan ang ating makakamtan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa oras na ito ay buksan ang banal na kasulatan sa John chapter 16 verse 22. Sabi po sa wikang Tagalog, John chapter 16, ang pag-aralan natin 16 to 22, but basahin muna natin ang verse 22. Gayon din naman, kayo, nalulumbay kayo ngayon, pero muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ama, minsan pa narito ang iyong iglesia, patuloy na nagkakaisa, lumalapit sa iyo at nagpapasalamat na minsan pa ay pagpalain mo kami sa iyong mga salitang aming mapakinggan. San man naroroon ang mga kapatid ko kay Kristo, kaibigan at kakilala na tumutunghay sa Jesus is the answer. Thank you for this word na patuloy na magsilbi itong pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen and Amen. Pambihirang tagumpay, maging kagalakan ang kalungkutan. Sabi sa verse 22, gayon din naman kayo nalulumbay, kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Ito ay si Jesus Christ na ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad sa verse 16 na sabi niya, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Nagpapaalam na siya sa kanyang mga alagad. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. No? So, pinaalam na sa kanya ng Panginoon na ito yung panahon na kasakasama pa niya ang mga alagad at the time will come. Siya ay ipagkanulo na at ipako na sa krus at mamatay. At sabi nga ay, ngunit darating din ang panahon na siya ay muling mabuhay at makapiling muli ang mga alagad niya. So, pinapaalam na ito ng Panginoong Hesus sa kanila. At sabi sa verse 17, nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya ay, sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Okay. Dito natin makikita na pagkatapos na siya ay kaunting panahon, ay iwan niya ang kanyang mga alagad. After 3 days, muli siyang mabubuhay. And after that, ay mag-i-stay siya ng 40 days at iiwanan niya na ito. No? At sabi nga, aakyat siya sa langit sa piling ng Diyos Ama at siya namang nangangakong babalik muli upang malubos ang ating kagalakan. So sabi sa verse 18, ano kayang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan yung sa panahon na yon. Kaya alam mo, kay palad natin, na sila mismo sa panahon na yon, kausap nila mismo si Jesus Christ, pero nalilito sila. Hindi nila naunawaan. Kaya sa panahon natin ngayon,
na kung saan ay kasama natin ang Santong Espiritu na pinangako ng Diyos bago siya umakyat sa kalangitan upang bumalik sa piling ng Diyos Ama doon sa kalangitan, ay naunawaan natin yung ibig niyang sabihin ngayon dahil sa Santong Espiritu. Kaya lubos tayong magagalak lalo, no? Tayong mga Christian, yung sa generation natin ngayon. Kasi naunawaan natin yun. Pero sila, nalilito sila. Kasi kasama pa nila si Jesus Christ. Pero hindi nila ito naunawaan. Sabi pa sa verse 19, nararamdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, nagtatanong kayo tungkol sa sinasabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Kaya sabi sa verse 20, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. So napakahiwaga sa kanila ang ganung pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo. Na salamat sa Diyos kasi tunay na totoo ang sinabi ng Diyos na makakamta natin yung breakthrough na tunay na kagalakan, lalong-lalo na sa kapanahonan ito. Kasi hindi inililingid ng Diyos sa ating kaalaman ang mga pangungusap na ito na sa panahon ng kanyang mga apostol ay litong-lito ang kanilang mga apostol. Hindi nila naunawa ng tinutukoy o anong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Ngunit salamat sa Santong Espiritu na siyang nagpapaunawa nito sa atin. Na ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na sa kaunting panahong nalaman at hindi na nila ito, no, sa kaunting panahon na lamang at hindi na nila makikita. Ay ang ibig sabihin ay ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Dahil diyan, namimighati at tatangis ang kanyang mga alagad at sa kanyang pagkamatay sa krus ay hindi na nila ito makikita. Ngunit, pagkatapos ng 3 araw, muli nila makikita ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay muling nabuhay. Bakit sila tatangis sa panahon na namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo? Dahil ang akala nila ay wala ng pag-asa. Patay na ang kanilang Panginoon. Ngunit maraming salamat na pinatunayan ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita. Na pagkatapos niyang namatay, siya muling nabuhay sa 3 araw at nakamta nila ang pambihirang kaganapan na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Doon nila napatunayan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At dahil diyan, no, dito natin makikita na yung kanilang kapighatian, ang kanilang pananangis, ang kanilang kalungkutan, ay napalitan ng kagalakan nung nalaman nila na totoo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na sa 3 araw ay muli siyang mabuhay at muli nila itong makikita at makasama. No? Kaya yung kanilang pagtangis, kalungkutan ay napalitan ng kagalakan. No? Dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos na sinabi sa kanila. Sa kanyang muling pagkabuhay naman muli. No? And then nagstay ng 40 days and after that ay lubos na nilisan na sila ng ating Panginoong Jesucristo at natupad ang kanyang sinabi na aakyat na siya sa piling ng Diyos Ama. At sabi nga sa kanyang muling pagbabalik ay
muling maranasan ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik sa rapture, ang walang humpay na kagalakan na nakalaan sa atin sa kalangitan na inihanda ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano ang pambihirang tagumpay na nagawa ng Panginoong Jesucristo upang ang kalungkutan ay magiging kagalakan? Pinakita niya dito na napagtagumpayanan niya ang sanlibutan dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at sa kanyang pag-akyat sa langit at nangakong siya'y babalik. Kaya nakuha natin ang tagumpay through the Lord Jesus Christ na sabi nga, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, mapuspos tayo ng kanyang kagalakan dahil napagtagumpayan niya ang sanlibutan. Sabi sa John chapter 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan yung breakthrough na ginawa ni Jesus, na napagtagumpayanan niya ang sanlibutan. Kaya yung kalungkutan na nakamtan ng mga apostol ay napalitan ng kagalakan. At ito rin ang ating nararanasan. Kaya dapat tayong magalak dahil sa matagumpay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus, na sa kabila ng mga struggles natin, kapighatian sa mundong ito, ang sabi ng Diyos, lakasan lang natin ang ating loob. At sabi nga ay magalak sa kabila ng mga struggles na ito dahil napagtagumpayanan niya ang sanlibutan. Ano pa ang ibinigay na breakthrough ng ating Panginoon, na ang kalungkutan ay magsilbing kagalakan para sa atin, no? Yung tinawag tayong mapalad at hinikaya tayong patuloy na magalak dahil sa pambihirang tagumpay na ibinigay ng Diyos sa atin, bunga ng kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Kaya sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 10 to 12, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. See? Ito ang tunay na kagalakan na tayo habang naghihintay sa pangako ng Diyos upang kamtin ang pambihirang kagalakan na naghihintay sa atin sa kalangitan, ay itinuturing pa rin tayo dito sa lupa na isang mapalad, lalo-lalo na kapag tayo ay inuusig dahil sa ating pakikipaglaban at patuloy na pagpapakilala sa pamagitan ng salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon nating makikita na even sa bansang Israel, hindi madali ang magpahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Kaya hindi makaila na maranasan talaga ng bansang Israel ang kahirapan in the last days bago sila ay isave ng Panginoon at the end of the tinatawag na Great Tribulation. Sila talaga ang makaranas pa ng kahindik-hindik na persecution nang tinanggap nila na si Antichrist in the last days. Bakit? Kasi ngayon pa lang makikita mo kahit sa mga video, yung mga kabataan, talagang sinisigawan nila ang mga nangangaral ng salita ng Diyos
patungkol kay Yeshua, kay Jesus Christ, no? So, ang mga kabataan pa lang mga elementary. So, nandoon na binabato na nila, minumura na nila ang mga nag-i-evangelize sa kanila doon sa bansang Israel. Kaya hindi kaila na maranasan talaga ng bayang Israel na talagang sabi nga maranasan nila yung matinding kalungkutan in the last days. Dahil iparanas talaga sa kanila ng Panginoon ang pambihira ring kalungkutan upang makita nila na mali ang tinanggap nilang tagapagligtas or Messiah dahil sa kanilang pagtanggi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasi kahit until now, pinapatunayan ng kanilang mga kabataan, mga batang paslit, mga sabi nga elementary, no? Na sila yung galit na galit sa mga nangangaral patungkol kay Yeshua, no? The Messiah, kay Jesus Christ. So hindi nila tinatanggap ang pangalang Jesus sa bayang Israel. Kaya tunay na magaganap ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila na sila talaga ay tatangis, malulungkot, malulumbay. Ngunit sabi nga, ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa bansang sa Israel at higit sa lahat sa mga Hintil at Muslim na hindi pa lubos na sumasampalataya sa Kanya. And the time will come, sila ay magbabalik loob at tatanggapin nila si Jesus Christ as their Lord and Savior at mapapasama sila sa atin as a church na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay malubos din ang kanilang kaligtasan at maganap ang kanilang tagumpay. At tayong lahat ay makakatanggap ng tinatawag na pambihirang kagalakan mula sa pambihirang kalungkutan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Matthew chapter 5 verse 11, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Kaysa lahat na matapang na nangangaral ng salita ng Diyos upang ipakilala kung sino si Jesus Christ sa sandaigdigang ito, sabi nga, isa ka na makakatanggap ng pambihirang kagalakan sa kabila ng mga struggle o sa kabila ng persecution ng ginagawa ng tao sa iyo na tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon na pagtagumpayanan niya ang sanlibutan? Kaya mapalad ka na ikaw ay tinutuligsa dahil sa ating Panginoong Hesus. At ano pa? Ang sabi ng Diyos, hindi lang mapalad, kundi sabi pa niya sa verse 12, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propeta noong una, no? Noong una sa inyo. Kaya magdiwang. Grabe, no? Sabi nga, sa kabila ng kahirapan, struggle, na persecution na ginagawa ng tao sa sandaigdigan na ayaw tumanggap kay Hesukristo, ngunit ang sabi ng Diyos, magdiwang kayo. Ito yung tinatawag na breakthrough, the great breakthrough, no? Pambihirang tagumpay. Na sa kabila ng persecution ay ikaw ay pinupuno ng Diyos, ikaw at ako, na ginagampanan ng tungkulin na ipakilala si Jesus sa buong sandaigdigan at sa lahat ng mga tao, tatanggap man o hindi tatanggap. Sabi nga, may katapangan, no?
may kagalakan na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi natatakot na magpahayag ng salita ng Diyos upang ipakilala si Kristo Jesus, ang Hari, Diyos at tagapagligtas ng sandaigdigan. Kaya ang sabi ng Panginoon, magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. See, this is a breakthrough. Ito yung pambihirang kagalakan na sa kabila ng kahirapan na ating nakamtan dito sa lupa, habang tayo nagpapatuloy na ipahayag si Jesus Christ upang sila man ay maligtas. Ngunit pagdating doon sa langit, hindi birong kagalakan ng ating kamtan. Dahil, sabi nga, hindi lang kaligtasan ang ating makakamtan mula kay Kristo Jesus, kundi mayroon pang gantimpala. Purihin ang Diyos. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta noon sa inyo. Kaya may nauna na, no? Kaya nga sila ay mga martir, no? Namatay sila dahil sa ating Panginoong Hesus. At sila 'yon ang ating mga unang mga elders, ang mga ama natin sa pananampalataya. Lalong-lalo na ang 12 apostles. Kaya sabi sa last dito na ang Diyos ay, ang Panginoong Hesus ay nag-example ng isang pambihirang tagumpay na ang kalungkutan ay magiging kagalakan. Ang sinabi niya sa John chapter 16 verse 21, sabi niya, kapag nagdaramdam ng isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis. So, maraming nakarelate na mga babae, di ba? Sabi nga, ang mga nganak ay parang ang kanilang isang paa ay nasa hukay, no? Kasi sa tindi ng hapis, ng hirap na kanyang naramdaman habang siya ay naglilibor, habang hinihintay niya na ang kanyang anak sa sinapupunan ay ilabas niya, no? So, dito nating makikita na ito yung inexample ng ating Panginoon na lubos na pambihirang tagumpay or kagalakan ng ating makamtan. Makamtan man natin ang struggle, hirap sa buhay, habang tayo ay nagpakatatag at nagpakakatotoo na matuwid at banal na tunay na mga Kristiyano at nagpakatapang sa pagpapahayag patungkol kay Kristo Jesus. Sabi nga ay tayo'y mapalad, tayo'y magalak, at may nakaraang naghihintay sa atin na pambihirang kagalakan doon sa kalangitan. So, ang ating kalagayan sa mundong ito na mga lingkod ng Diyos ay parang katulad sa babae na nahahapis, sa babaeng manganganak, no? Sapagkat dumating ng oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagka panganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Ganon din ang ginawa ni Jesus Christ. Pambihirang kahirapan ang kanyang natiis bago pa siya ipinako sa krus ng Kalbaryo. At nakamtan niya talaga ang tinatawag na kamatayan. Ngunit muli siyang nabuhay at nagalak dahil napagtagumpayanan niya ang kamatayan at ang sandaigdigan. At ang kagalakan na ito, ang nais niya ring i-impart at ipadama sa atin na mga nakiisa sa Kanya, na patuloy na naghihintay sa Kanya pagbabalik upang lubusin ang pangako niya na kaligtasan, upang ganap nating makamtan ang pambihirang tagumpay at kagalakan sa piling na pinangako niya doon sa kalangitan. Kaya
ang situation natin ng mga Kristiyano dito sa mundo ay katulad sa babaeng nagli-labor na hapis, no? Pero wag tayo mag-alala dahil pagkatapos ng hirap na ito, makakamtan na natin ang pambihirang tagumpay na binigay ni Kristo Jesus sa atin noon pa mang una. At tiyak na makamtan natin ang kanyang pangako. Na makamtan natin ang pambihirang kagalakan na naghihintay sa atin doon sa kalangitan. Pagdating ng araw na kung saan lubos na siya ay mahahayag na. Kaya sabi nga, ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil siya ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Ganun din. Paglubos na ang kagalakan, paglubos na mahayag na si Kristo Jesus at ganap na ang tagumpay, hindi na natin maaalala yung mga naranasan nating persecution, mga struggle natin sa mundong ito. Kapag maganap na tayo ay nasa piling na ng ating Panginoong Hesukristo at doon ay makapiling na niya tayo habang buhay na punong-puno ng kagalakan. Kaya sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, ito po yung ating conclusion. Sabi nga mga minamahal, huwag ninyong pagtakahan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. See? Verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, bilang mga lingkod at anak ng Diyos at habang nabubuhay, patuloy na magiging matatag sa pananampalataya at tiisin anumang mga struggles na ating naranasan sa ating paglilingkod. Dahil tunay nga na ang sabi ng Panginoon na pagtagumpayanan niya ang sanlibutan. At malapit na maganap ang kanyang pagbabalik upang sunduin tayo at isama doon sa kanyang pangako, doon sa kalangitan. Naghihintay ang pambihirang kagalakan na walang katiting na kagalakan na nakamtan natin dito sa lupa. Yan niya ang ating asamin. Na bagaman tayo ay nakaranas ng pambihirang kalungkutan sa mundong ito, ngunit always think of this, na ang lahat ng ito nakalungkutan ay mapalitan din ng lubos at ganap na pambihirang kagalakan sa piling ng ating Panginoon. Kaya laging ilagay sa puso at kaisipan that nothing impossible with the Lord habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Laging pinapaalala sa ating ng Panginoon na napagtagumpayanan niya ang sanlibutan. Laging ilagay sa puso at kaisipan na pagtagumpayanan ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. At ipinarada na rin niya tayo sa tugatog ng tagumpay. Kaya ang sabi ng Panginoon, lagi niyang pinapaalala, rejoice always in the Lord. I say, rejoice. Dahil ang nais ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, i-enjoy natin ang ating paglilingkod sa Kanya. At huwag nating hayaan na magapit tayo ng kalungkutan, ng kahirapan. Hanggat ang hiningang ito ay hindi pa kinukuha ng Diyos. At hanggat may kakayanan pa tayo
na patuloy na gampanan ng ating Panginoon habang naghihintay tayo sa kagalakang nakalaan sa atin sa kanyang pagbabalik kapag nayag na siya. Kaya kapatid, laging magalak sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ama, purihin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat na kami yung mga lingkod ay tunay nga na inilaan mo na sa pambihirang tagumpay at kagalakan na nakalaan sa amin diyan sa kalangitan. Always remember to each and every one of us, Lord. At salamat sa salita mong ito na laging magbigay sa amin ng paalala na anuman ang mangyari sa mundong ito, patuloy piliin naming magalak habang naglilingkod sa iyo. Dahil naniniwala kami ng aming kalungkutan ay papalitan mo ng pambihirang kagalakan. Kaya salamat sa iyong mga pagpapala sa buhay ng aking mga kapatid na siyang patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Alalahanin mo kami, Ama, anumang oras dumating ang aming Panginoong Hesus. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless everyone.